Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, pinapakita ng kalawakan. Sa bawat araw at gabi, pahayag ay walang patlang, patuloy na nagbibigay ng dunong at kaalaman.
Wala silang tinig o salitang ginagamit, wala rin silang tunog na ating naririnig. Ngunit abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig. Balita ay umaabot hanggang sa dulo ng daigdig. Gumagawa ang Diyos sa langit ng tahanan para sa araw. Tuwing umagay lumalakas o lumalabas ito na parang masayang kasintahan, tulad ng masiglang manlalaro na handang-handa sa takbuhan. Sa silangan sumisikat, lumulubog sa kanluran, walang makapagtatago sa kanyang init nitong taglay. You've overcome this world with love and made my fight your own. Now lift my eyes through fear aside and sing out into the night. Now sing out into the night. Even when the world caves, even when the flight calls, even when the wars wage, I'll take heart. I know you're greater, forever you will sing, yeah. I'll sing.
'Cause even when the world caves, even when the fight comes, even when wars are waged, take heart. I know you are greater, forever your Savior. I will sing your praise with all that I have, with all that I am, Lord. Tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyo ang lahat ng puso ay bukas. Bawat nasain ay hayag, walang lihim ang di mo batid. Linisin mo ang aming mga kaisipan at puso sa patnubay ng iyong Espiritu Santo. Nang sa gayon ay maibig ka namin ng wagas, mapahalagaan at mabigyang dangal namin ang iyong banal na pangalan sa pamagitan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Kung iniisip ni numan na siya'y may katwiran, umasa sa ganitong mga bagay, lalo na ako. Ako'y tinuli sa 8 araw mula nang ako'y isilang. Ako'y isang tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin at totoong Hebreo. Kung pagsunod naman sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y isang Pariseo.
Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagan ko noon ay tinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo, Jesus na ating Panginoon. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon, buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Tayo pong lahat, nagpupunyagi ako patungo sa kahangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos na sa pamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na nasa langit. Ang pagbasa ng banal na kasulatan ay matatagpuan sa Matthew chapter 21, verse 33 hanggang 46. At ganito pong sinasabi, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga," sabi ni Jesus. "May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Binakuran niya ang ubasan, nilagyan ng pisaan at tinayuan ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, ang ubasan ay kanyang pinaalagaan sa makatiwala at siya'y nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga tauhan upang kunin sa makatiwala ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng makatiwala ang mga tauhan. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas marami pang tauhan, ngunit ganon din ang ginawa ng mga katiwala sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Sabi niya sa sarili, marahil na may igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga katiwalang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapamana. Halika kayo, patayin natin siya upang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. At tinanong nila si Jesus, pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga taong iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga masasamang iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang katiwala na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Nagpatuloy si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahangahangang pagmasdan. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong tapat na maglilingkod sa Kanya. Ang bumagsak sa batong ito ang magkakadurog-durog at ang mabagsakan nito'y magkakaluray-luray.
Narinig ng mga punong pari at mga pariseyo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinapatamaan. Siya ay dadakpin sana nila, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na si Jesus ay isang propeta. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng banal na kasulatan. Isa po muling mapagpala at mabiyayang linggo ng umaga sa bawat isa sa atin. Kumusta po kayo at nawa ay patuloy po nating taglay ang kalakasan, ang kagalakan at pananampalataya na kaloob ng ating Panginoon. At sa pamagitan nawa ng ating mga pagbubulay-bulayang mga salita ng ating Panginoon ay patuloy po tayong ma-inspire at mapatatag. At ganoon din ay mahamon po tayo sa kanyang salita na ating dadalhin sa inyo sa pamagitan ng inyong abang lingkod. Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon naming Diyos, hinihiling po namin na sa mga sandaling ito ay mangusap po kayo sa bawat isa sa amin at lukuban nyo kami ng inyong banal na espiritu at sa pamagitan ng inyong salitang mahayag ay ma-inspire, mahamon, mapalakas ang bawat isa. Binubukas po namin ang aming puso at isipan sa inyo sa pagtanggap ng inyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. At mula po dito sa ating mga talata, sa ating lectionary, ay tingnan po natin ang mensahe sa atin sa umagang ito. Una, nais ko po kayong tanungin, ano po ang inyong mararamdaman kaya? O ano ang inyong masasabi kung ang isang bagay na mahalaga, lalo na kung ito ay lubhang napakahalaga o pinapahalagahan, ay kukunin sa inyo? No? What do you feel and what would you do if something will be taken away from you? Yan. Alam nyo, itong salita na ito ay ito yung sinasabi dito sa ating talata. Sabi dun sa verse 43 sa NIV, therefore, sabi dito, I tell you that the kingdom of God will be taken away from you. So, ayun, sabi ng Panginoon, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people who will produce its fruit. Sa Magandang Balita, Tagalog, sabi po dito, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. Bakit po humantong sa punto na kukunin ang kaharian, that the kingdom of God will be taken away from them? Sino po ba ang sinasabihan ng Panginoong Hesus dito? So dito sa ating pong binasa kanina, meron pong talinhaga dito na
binasa sa atin tungkol doon sa manggagawa na pinadala sa ubasan. At lahat ng yun ay tinanggihan nila at yung huli ay pinatay pa. Sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. At tinanong sila ni Jesus, pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga taong iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga masasamang iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang katiwala na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Verse 42, nagpatuloy pa si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang maging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahangahangang pagmasdan. So dito idinugtong yung verse 43 na ang sabi nga ay, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong tapat na maglilingkod sa Kanya. So we have different version here. Sa English, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people who will produce its fruit. Doon sa isa naman, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. Dito naman sa isa, at ito'y ibibigay sa mga taong tapat na maglilingkod sa Kanya. Alam po natin na ang salita ng Diyos ay unang ibinigay sa mga Israelita. So mababasa po natin doon sa Exodus, yung katugon ng reading na ito, yung pagbibigay ng kautusan sa mga Israelita. So ipinagkatiwala po sa kanila. At ngayon, ito na ang Panginoong Hesus na tinitingnan niya ano ba ang naging bunga nito sa kanila. Ano ba ang naging resulta ng batas ni Yahweh na unang ipinagkatiwala sa mga Hudyo o sa mga Israelita. At malinaw na sinasabi dito na nakita niya na hindi naging mabunga, hindi naging fruitful sa mga unang taong ito, the Israelites, hindi nag-produce ng bunga sa kanilang buhay sapagkat hindi nila ito tinanggap. Tinanggihan nila. Yun nga doon sa talinhaga ay pinatay nila at itinapon sa labas at pinatay. Sa madaling salita, nireject nila ang salitang ito o yung ipinadala ng Diyos sa kanila. At dahil dito, sabi ng ating Panginoon, now the kingdom of God, ito na ang masakit. Unang ipinagkatiwala sa kanila, subalit nasumpungan ng Panginoong Hesus, nasumpungan, na hindi naging fruitful sa kanila. And therefore, I tell you that the kingdom of God, kukunin na ito sa mga Hudyo. That the kingdom of God will be taken away from you. Katulad nga ng tanong ko kanina, ano ba ang mararamdaman ninyo kung something important, pinapahalagahan ay kukunin sa inyo? Bagay, lalo na, halimbawa, bagay lamang yung pinag-uusapan ho natin. Na ibinigay sa inyo, ngunit kukunin na. O what would you do? Anong gagawin mo if something important will be taken away from you? At
Sabi nga, be given to them who will produce its fruit. Kasi yung kingdom of God sa kanila ay hindi nagbunga, hindi nag-produce ng fruit. Yun ang malungkot na pangyayari dito. Kaya nadismaya ang ating Panginoon na kukunin na sa inyo. Hindi naging mabunga sa inyo. Kaya ibibigay na sa iba. Merong paglalarawan din dito na talagang ang Diyos natin, ang Panginoon, ay hinahanap niya yung bunga o yung result. In Matthew 21, 20 and 22, the same chapter na binabasa po natin o tinunghayan natin ngayon, doon lang sa earlier verses nito, in 21, yun pong puno ng igos. So makikita po natin dito yung doon sa puno ng igos na isinumpa ng ating Panginoong Hesus. Basahin natin. Matthew 21, start po sa verse 18. Kinaumagahan nang si Jesus ay pabalik sa lungsod, siya ay nakaramdam ng gutom. Talaga naman nagugutom din naman ang ating Panginoon physically. So nakaramdam siya ng gutom. Nakita niya ang isang puno ng igos sa tabi ng daan at nilapitan iyon. Wala siyang nakitang bunga kundi mga dahon o mga dahon lamang. Kaya't sinabi niya ito, hindi ka na mamumunga kailanman. Agad na natuyo ang puno. Nakita ng mga alagad ang nangyari at sila'y namangha. Paanong natuyo agad ang puno ng igos? Tanong nila. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo kung kayo'y mananalig sa Diyos at hindi mag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang iyan, kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, mangyayari ang iyong sinabi. Ano man ang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung mananalig kayo. Hinahanapan ng Panginoon ng bunga. So nag-expect siya ng bunga. Kaya nga nasumpungan na doon sa mga una ay walang bunga. Hindi naging fruitful, kaya now the kingdom of God will be taken away from you. At ibibigay doon sa mga tao na mamumunga. Ibibigay doon sa mga taong susunod sa kalooban ng Diyos. Ibibigay doon sa mga taong maglilingkod, sabi nga dito sa isang version, maglilingkod ng tapat. Bibigay sa mga taong tapat na maglilingkod sa Kanya. So ngayon, tayo po ay pinagkatiwalaan ng Ebanghelyo. Lahat ng bagay na ipinagkakalob sa atin ng Panginoon ay pinagkakatiwala sa atin. And our Lord is expecting, umaasa siya, nag-expect siya ng resulta, ng bunga doon sa mga ipinagkatiwala sa atin, ang buhay, ang mga talento, pagpapala. Lagi ko pong sinasabi na kapag tayo ay bine-bless ng Panginoon, financially, materially, hindi niya sinasabing sa'yo lang yan. Bine-bless kita upang i-bless mo rin ang iba. And I will make you a channel of blessing. So, hindi natin dapat sinasarili. If ever na dumating ang mga biyaya, unexpected, ibig lang sabihin yan, pinadadaloy lang ng Panginoon ang mga biyayang yan sa iyong mga palad. So, nag-expect ng fruit ang ating Panginoon sa ating buhay. Ano kayang bunga ang
makita niya sa atin. Nakakatakot yung doon sa puno ng igos, nung wala siyang makitang bunga ay natuyo agad kanyang isinumpa. Just see, talagang we are required to produce that fruit, the result. Ang bunga ng salvation natin, ang bunga ng ating pagtitiwala ng ating buhay sa ating Panginoon, bunga ng pagsunod. Gaano tayo naging masunurin, gaano tayo naging tapat sa ating Panginoon. Ano ba ang mga bunga na ito na ina-expect sa atin ng Diyos? At dito po ako magbibigay ng ilang mga bagay kung ano ba ang mga bunga na ito na nais na makita ng Diyos sa atin. At sabi nga, kung hindi niya ito makikita, katulad doon sa unang ginawa, it will be taken away. The kingdom of God, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa atin at ibibigay doon sa mga mas masunurin sa kalooban ng ating Diyos. Ang una na ina-expect sa atin bilang mga tagasunod na ating Panginoon na bunga ng ating pagiging Kristiyano o mananampalataya na dapat makita sa atin, una, yung pag-develop ng Christian character o yung that life of Christ-likeness. If the goal of the Christian life may be stated as Christ-likeness, then surely every trait developed in us that reflects His character. Yung character ng Panginoon must be fruit, no? That is very pleasing to Him. So, ang unang-una na makita naman sa atin bilang mga mananampalataya, tagasunod ng ating Panginoon, na bunga ng ating pananampalataya ay yung katulad sa character, Christ-likeness, o yung buhay natin na katulad sa halimbawa ng ating Panginoon. At si Apostol San Pablo ay nagbigay din ng ilang bagay tungkol dito doon sa Galatia chapter 5, 22-23, yung bunga ng Espiritu. So particularly, sinasabi po niya dito, ano ba yung bunga? Sabi dito, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. So ito, iniisa-isa niya ito, one by one. Sabi niya, ang bunga ay ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. So, mga kapatid, ito po ba ay nag-aahari na at nagmamanifest na sa buhay natin? Itong mga katangian na ito, itong mga bunga ng Espiritu Santo na ito, pag-ibig, yan, yung joy, peace, ano ba yung mga malimit dito na hindi natin ma-overcome? Patience, kindness, kahinahunan, self-control. Ayan, medyo hindi natin masyadong ma-overcome yan. Self-control. Sabi nga dito, walang batas laban sa mga ganito. So talagang mayroong ina-expect na bunga sa ating mga buhay. At ganun din po si Peter, Apostle Peter, yun pong sa 1 Peter o 2 Peter chapter 1 verses 5 to 8. Sinasabi niyang dapat na makita sa buhay natin
Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya. So, ang kabutihan, ito yung mga ina-expect na bunga sa atin, no? Developing a Christian character. Kabutihan, sa kabutihan, ang kaalaman, sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili, binanggit din dito sa Galatia, pagpipigil sa sarili. Sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan. At sa inyong katatagan, ang pagiging makadiyos. Sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid. Ito, napakahalaga po ito. Pagmamalasakit sa kapatid. Kailangan po nating i-practice yan sa lahat ng pagkakataon, pagmamalasakitan. Very strong manifestation po ito. Strong message ito. Pag nakikita ng mga hindi mananampalataya na sa loob ng kalipunan ng mga mananampalataya, sa loob ng church, nakikita nila na talagang yung pagmamahalan, pagmamalasakitan ay very strong sa ating church. Maniniwala sila. And they will really believe na ang ating pananampalataya, it's true and real sa buhay natin. Hindi lamang ito isang ritual. That sometimes yung pagiging Kristiyano ay umiikot doon sa parang ritual lang. So walang nangyayari sa loob ng buhay natin. Hindi nababago. Nothing change. Walang pagbabago. Kaya hindi natin masisi po yung iba na hindi maakay sa pananampalataya sa Panginoon dahil nothing change. Ilang taon mo na sa church, ganyan ka pa rin. Hindi nagbabago ang ugali, ang pananalita, ang pag-iisip. Nothing change. Parang walang power yung gospel, yung salita ng Panginoon. Lahat tayo ay ina-expect, inaasahan that we must produce that fruit. At kapag ikaw ay nakikita na sumasamba, nasa loob ng church, inaasahan ka ng tao na ikaw ay maging mabait, matapat. There must be changes that will happen into your life. Ugali. Lahat kailangan mayroong mabago. Well, hindi pa tapos ang Panginoon. God is not yet finished. Not yet finished sa buhay natin. So, patuloy na magpasakop tayo at gagawa ang Panginoon sa ating Panginoon. No? Alam nyo, sa pagiging Kristiyano, although mababanggit po dito sa bandang 5, yeah, ang unang-unang, well, tayo ay na-born again, no? Pero kapag hindi naman na-born again yung, sabi nga, yung pitaka natin, kailangan pati yung pitaka ma-born again. Kasi kung hindi ka pa rin giver, hindi ka pa rin generous, no? Kailangan may mabago, no? Tatapat. So, ayan, saan na tayo kanina? 1 Peter. Pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman ng inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo, ay hindi mawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. So, hindi mawawalan ng kabuluhan. No? Ibig sabihin, mayroong bunga. Mayroong fruit. Hindi ito babawin sa atin. So, from
Number one, developing a Christian character. Second, the right character will result in right conduct. And as we live a life of good works, we produce fruit. Colossians 1:10 says, sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kadlugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa. I'll repeat that word. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa. Sasagana. Dumadami yung mga mabubuting gawa na ginagawa natin. At lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Colossians 3:12-17. Bababasa rin natin dito. Kaya nga dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. It's very self-explanatory naman itong mga salita na ito, ano? Napakalinaw, kaya lang minsan mahirap pong gawin. Kung ano yung simpleng-simple, yun yung mahirap gawin eh. Oh. Minsan gusto pa natin yung medyo komplikado, pero yung ang simple ay hindi natin magawa. Magpasensya kayo sa isa't isa. Be patient to one another. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayo lagi. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Opo, inulit ko yan. Ang salita ni Kristo manatili sa ating puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual nang may pasasalamat sa Diyos, at anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sa pamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Right character will result in right conduct. Pangatlo, those who come to Christ, to our witness, are considered our fruit. Ito ang malimit na hamon sa atin. Ilan ang naakay mo sa Panginoon? Ilan ang nadala mo sa Panginoon sa pamagitan ng inyong buhay? Yung Christian witness. Pag-aakay, pagdadala sa paanan ng ating Panginoon. Yung sa pamagitan ng buhay mo ay lumapit ang isang tao sa ating Panginoon. Nagpakumbaba siya at humingi siya ng tawad. Isinuko niya ang kanyang buhay. It's because sa pamamagitan ng iyong witness. Minsan nakakalungkot po, yung Kristiyano ay nagiging katisuran. Sa halip na daluyan ng biyaya ng Panginoon, ay yun pang Kristiyano ang nagiging katitisurang bato. At sabi nga doon sa talata natin, yung naging stumbling block, yung bato. Para sa mga Hudyo, naging katitisuran nila yung bato, si Kristo. Sa mga Hudyo yun. Pero yun nga, nakakalungkot na kung minsan may mga mananampalataya na
nagiging katitisuran. Hindi makalapit sa Panginoon yung isa dahil sasabihin niya, hanggat nandyan sa church na yan, yung tao na yan, hindi ako magsisimba. Hanggang ngayon, meron akong mga naririnig na gano'n. Merong mga hindi good relationship na nangyayari sa loob ng church. Not good witness. Is that a good witness? Kasi, yun nga, balik ako kanina, yung ugali, hindi nababago, ganun pa rin. Yung salita ng Panginoon ay hindi talagang pumapasok sa puso. Pumasok sa isang tainga, lumabas doon sa kaliwa. Nakasimba lang, okay na. Akala mo, banal na siya. Pero yung sa buhay niya, hindi mo talaga makita. The real essence of being a disciple and a follower of Christ. You cannot really see yung buhay ng isang mananampalataya. That's the very important fruit sa buhay po natin. So, si Paul ay gustong-gusto niyang pumunta sa Roma and to have some fruit from his ministry. Sabi niya sa Romans 1:13, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ilang ulit ko nang binalak na pumunta riyan. Ngunit laging may nagiging hadlang. Nais ko ring makahikayat diyan ng mga sasampalataya kay Kristo, tulad ng nagawa ko na sa ibang mga hentil. So ito po yung layunin ni Pablo, no? Sabi niya, gustong-gusto ko nang pumunta diyan sa Roma. Ano ang kanyang layunin? Makahikayat diyan ng mga sasampalataya kay Kristo. Patuloy pa rin ang kanyang pagnanais na may mahikayat siyang mga mananampalataya doon sa lugar na yon, tulad ng kanyang nagawa sa iba. So yung pangatlo, Christian witness. Meron ba tayong mga na idadala sa paanan ng ating Panginoon, o hindi na tayo nagwi-witness? May mga membro kasi sasabihin, andyan naman si pastor eh. At ito pa ang isang nakakalungkot na marinig mo, kaya nga namin binibigyan ng suporta. Sabi pa nga ng iba, sweldo. Kaya siya na ang gagawa. Mga kapatid, parang hindi na bago yung puso na yun. Ano? At ang hindi Kristiyano yung ganon. Sasabihin ganon. Ang tayong lahat ay may pananagutan to be a witness. And if you are not a faithful Christian witness, as what the Lord said dito sa mga taong ito, the kingdom of God will be taken from you and given to people who will produce fruit. Aalisin ng Diyos. Bibigay niya doon sa mapagkakatiwalaan. At higit na mapagkakatiwalaan ng kanyang kaharian. Yung pang-apat, at yung panghuli, we bear fruit, ito na yung sinabi ko kanina, in the area of our stewardship. We bear fruit when we give our treasure to the kingdom of God. Paul designed the collection of money for the poorer saints in Jerusalem as a fruit. Romans 15:28. Kaya't pagkabigay ko ng nasabing tulong sa mga kapatid sa Jerusalem, daraan na ko riyan pagpunta ko sa Espanya. 2. When he thanked the Philippians for their financial support of his ministry, he said that their act of giving brought fruit to their account. Philippians 4:17, sabi nga,
hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Napakaganda yung iniwan sa atin ni Pablo dito, na kaya niya hinihingan ng tulong yung mga mananampalataya ay it's not ako ay tumanggap ng mga kaloob. It's for your sake. Alang-alang sa inyo na para kayo ay mas tumanggap pa ng mas masaganang pagpapala. We believe that, sabi nga, it is in giving that we receive. So, kung nais mong tumanggap, you give. You give, and you will receive. So, mga kapatid, maski sa kabila ng panahon na ito, pandemic, crisis, pasalamat tayo sa lahat ng mga kapatiran natin na sinisikap na makapagkaloob sa abot ng kanilang makakaya. At sa inyo po na nagdanais na tumugon, dahil hindi naman kayo nakakapunta dito sa ating iglesia, maaari nyo naman pong ipadala at online bank transfer at pick up, or you can just drop by dito sa ating iglesia. At ang mga inyong mga kaloob na yan ay patuloy na daluyan ng biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. At sabi nga dito, if we believe na sa pamagitan ng mahandog na ito ay higit na sumagana ang daloy ng biyaya at pagpapala ng Diyos sa inyong mga buhay. Amen po ba? Na mas lalo kayong pasasaganain pa ng Panginoon ng siksik, liglig at umaapaw pa, sapagkat sa maaabot ng ating mga ministry na yan ay patuloy silang magpapasalamat sa ating Panginoon. Idadalangin na pagpalain ang lahat ng mga naghahandog sa kaharian ng ating Panginoon. So kung mas nais natin na patuloy na dumaloy pa ang biyaya ng Panginoon, lalo pa nating ibahagi, i-share ang lahat na yan ng mga pinagkakatiwala ng Panginoon sa ating buhay. Friends, we bear fruit in our stewardship, financial stewardship, at treasure time and talent sa lahat ng yan. Particularly here in our offering, in our giving, patuloy tayong inaasahan ng Panginoon na magbunga, na sumagana, no, sa pamagitan po ng ating masaya na paghandog at pagkakaloob sa ating Panginoon. Tayo ay kanyang patuloy na i-bless ang ating mga buhay. So mga kapatid, yan po yung apat na ito na yun mang sinabi ng Panginoong Yesus doon sa mga Hudyo. Napakahirap naman yun, that the kingdom of God will be taken from you at bibigay doon sa mga mag-bear ng much fruit. So ayaw natin, so sikapin natin that talagang tayo ay mapagkatiwalaan so that nothing will be taken away from us. Amen. Ayaw natin na mayroong aalisin sa atin, ibibigay ng Panginoon doon sa mas mapagkakatiwalaan. Ganun po yan eh. Kung hindi ka maging tapat dyan sa binigay ng Panginoon sa inyo, sabi nga, yung wala ay kukunin at yung mayroon ay bibigyan pa, sapagkat nagiging mabunga siya. Nagiging mapagkakatiwalaan siya doon sa maliit. And they become more fruitful sa kanilang buhay. So again, to sum up this, the fruit that God expects in our lives, Christ-like character in our lives, a life that is characterized by good works. Patuloy tayong gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. A faithful witness, no? Mag-witness tayo, magpahayag tayo ng kabutihan ng Panginoon. As I always say, if necessary, use words, but in our good deeds, in action, in love, and yung panghuli, by generous giving. So nawa, sa magitan nito ay magabayan tayo sa ating paglalakbay bilang mga mananampalataya, mga tapat na lingkod ng ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Panginoon, maraming salamat sa inyong gabay at pagpapala, sa inyong salita na amin pong tinunghayan ngayong umaga. Maging pagpapala naman ito at hamon sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
Dumako po tayo sa ating pagdiriwang ng ating banal na hapunan. Itaas ninyo ang inyong mga puso. Aming itinataas sa Panginoon. Tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Ito ay nararapat at matuwid na gawin. Tunay na marapat aming katungkulan at kaligayahan lagi at saan man na magpasalamat sa iyo, O Panginoon. Banal na Ama, makapangyarihan at walang hanggang Diyos. Ang ating Panginoong Hesus kasama ng kanyang alagad sa kanilang pagsasama-sama sa isang banal na hapunan, dumampot siya ng tinapay, nagpasalamat at sinabi sa kanyang mga alagad, ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Kanin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Kanya itong pinagpiripiraso at binahagi sa kanyang mga alagad. At ganoon din naman matapos ang hapunan ay hinawakan niya ang saro. Matapos makapaghapunan, sinabi niya, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing inumin niyo ito, gawin ninyo sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito na aking katawan at iinom ng sarong ito na aking dugo, ay inyong pinapahayag ang aking kamatayan, ang muling pagkabuhay at ang muling pagparito. Tayo pong lahat, si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay muling darating. Panginoon naming Diyos, tinataas po namin ito sa inyong pangalan. Pagpalain niyo po at maging sila na nagdiriwang ng sakramentong ito sa kanilang mga tahanan. Inyo rin pong basbasan at pagpalain ang mga elemento na nakahanda ngayon natatanggapin ng bawat isa sa amin. Panginoon, maraming salamat at may kagalakan at pagpasalamat na kami ay tatanggap ng iyong banal na hapunan na ito. Patawarin mo kami at linisin, Panginoon, sa lahat ng amin pong mga kasalanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po, tayo ay maaari nang tumanggap ng sakramento ng tinapay at ng saro ng ating Panginoon.
Salamat po, Panginoon, sa inyong biyaya at sa aming pagtanggap ng komunyon na ito. Salamat sa inyong pag-alay ng inyong buhay, ng inyong sarili. Bilang pagpapasalamat sa inyong kabutihan, patuloy din naming iniaalay sa inyo ang aming mga sarili. Tanggapin nyo sa paglilingkod sa inyong malawak na ubasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Dumako po tayo sa ating pagdadala ng atin pong mga kaloob at handog sa ating Panginoon. Sabi nga po dito sa 2 Corinthians chapter 9 verse 11, ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob, at pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin naman sa kanila. Dalhin po natin ang ating mga inihanda na mga handog sa ating Panginoon sa mga sandaling ito. Tayo ay manalangin. Panginoon naming Diyos, sa oras na ito, dumudulog kami sa inyo upang dalhin, ipagpasalamat ang mga kaloob na ito na inihanda ng inyong mga lingkod. Ngayon pa lamang, tinatalaga namin po ito sa inyong pangalan at ipinagpapasalamat. Pagyamanin niyo po at pagpalayan ng lahat ng ito at makatugon sa mga pangailangan at ministeryo ng inyong iglesia. Ibalik mo rin ito ng ibayo pang pagpapala sa buhay ng inyong mga anak, na patuloy mo silang pasasaganahin ang kanyang buhay at dadaloy, Panginoon, ang inyong biyaya sa kanila. Tulungan mo rin po sila na mayroong kakulangan sa kanilang mga pangailangan at na patuloy na maabot sila sa mga pangailangan ito. Salamat po muli, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Halina't magbigay, the best ang ialay. May ngiti sa langit, awit na papuri. Tayo'y magtanim ng mayroong aanihin. Pagpapala ng Diyos ay maangkin mong lubos. Babalik sa'yo ang iyong ibinigay ng siksik, liglig at umaapaw. Babalik sa'yo ang iyong ibinigay ng siksik, liglig at umaapaw.
Tayo ay manalangin. Patuloy po kaming dumudulog at lumalapit sa inyo, O Ama, sa mga oras na ito. Patuloy na ipinagpapasalamat, pinagkakatiwala ang amin pong mga sarili, ang aming buhay, na ngayon ay patuloy po naming inilalagak, pinagkakatiwala sa inyo. Buong puso na nagpapasalamat muli, O Diyos, sa inyong biyaya, ang mga pagpapala sa mga nakaraang araw, sa loob ng isang linggo, sa iyong biyaya. Tunay po na napakabuti ninyo sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa bawat sandali, nadarama namin ang inyong pag-iingat, ang inyong pagyakap. Sa bawat sa amin, ang inyong pagpapagaling at pagpapalakas. Pagtugon sa mga maraming pangailangan, sa mga kagalingan ng karamdaman, sa lahat ng pagkakataon, lagi po ninyo kaming sinasamahan. O mahal naming Panginoon, kaya naman buong puso na nilalagak namin patuloy pinagkakatiwala ang aming mga sarili sa inyo sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, at kami patuloy na napagyaman sa pag-alaala sa inyong pagmamalasakit sa amin, ng pag-aalay ninyo ng inyong sarili para sa aming kaligtasan. Maraming salamat at nawa, Panginoon, ang ebanghelyo na ito na pinagkatiwala mo, ang kaligtasan na ito na aming natamo ay isang biyaya din na pinagkatiwala mo sa amin. Mapagyaman namin ito at makita ang bunga sa aming mga buhay, sa lahat at iba't ibang aspeto ng aming buhay. Kaya naman, Panginoon, patuloy na sa iyo na po namin ipinagkakatiwala ang lahat. At lakip ang mga dalangin, Panginoon, sa inyong mga lingkod na ito, sa kanilang mga tahanan na nakibahagi sa gawain ng pananambahan na ito. Pagpalain niyo po sila sa anuman po ng kanilang mga pangailangan, kahilingan sa mga oras na ito. Lord, kayo po ang siyang patuloy na magpala sa kanila. Meron pong mga kahilingan, panalangin sa karamdaman, Lord, kayo po ang magkaloob sa kanila ng kagalingan. Tinataas namin ang mga kapatid, Pastor Sunito Serapika, patuloy mo siyang palakasin, pagpalain, maging o Diyos sa kanyang pangailangang pinansyal. Pagpalain mo ang buong sambahayan sa mga ganitong pinagdaraan ng mga pagsubok. Ganon din po patuloy ng dalangin namin kay Ate Merla Sembrano sa paghahanda at mga medical procedure na ginagawa para gawin ang isang procedure din na para sa kanyang kagalingan, Panginoon. Kaya pinagkakatiwala po namin ito sa inyo. Tulungan nyo sa anumang mga pangailangan. At sa bawat isa, Panginoon, ano man po yung mga kahilingan, sa iyo namin tinataas, nilalapit. At Lord, dalangin ng iglesyang ito at bawat isa na ang pandemyang ito ay tulungan mo kami malagpasan, maging ligtas ang bawat isa. At ito nawa ay magwakas na at matapos na, Panginoon. At makasumpong, makatuklas ng mga magandang mga mabisang mga gamot at lalo na ganoon din ang inaasahang bakuna, Panginoon, at para ang sakit na ito ay hindi na po lumaganap. Palayan yung bawat sa amin at sa loob muli, Panginoon, ang isang linggong darating, patuloy po naming maranasan ang iyong biyaya, ang inyong kalakasan sa bawat isa sa amin. Sampo ng aming mga mahal sa buhay, kasama namin at maging sila na nasa mga malayo, Panginoon, kayo po ang mag-ingat at magpala sa kanilang mga buhay. Lahat ng ito, Panginoon, ay pinagkakatiwala namin, ilalagak sa inyong paanan. Sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. At ngayon, sama-sama nating tanggapin ang patuloy na biyaya ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Mula sa ating Diyos amang na nagmamahal sa bawat isa, at sa pagliligtas, pagpapatawad ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Kristo. At ang tanglaw, gabay, kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang siyang patuloy na taglayin ng bawat isa sa atin, ngayon at magpakailanman. Amen. At